Nilaglag na mga kababayan ni Montulfo, yung barkada niyang si Digong. Sabi ni Montulfo po, itong si Colonel Ruyina Garma daw po, jowa ni Digong. yung itinuro po na nag-utos para patayin yung tatlong mga Chinese drug lords sa loob po ng Davao Prison and Penal Colony. Jowa daw yun mga kababayan ni Digong. Yan po, sabi ni Montulfo, ito yung report ng Impact Leadership. Ang dalawa magsyuta. Montulfo, former special envoy to China under President Rodrigo Duterte, claimed that former Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO General Manager Ruyina Garma, and Duterte were romantically involved. Talaga niya, Mr. Maravillas. Sa bagay. Di ba proud na proud si Digong na marami yung nagkakagusto sa kanya? Sabi po rito, in his column on Monday, September 16, Tulfo alleged that Garma was responsible for ordering the 2016 killings of 3 Chinese drug convicts at the Davao Prison and Penal Farm. Tulfo cited the testimony of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla, the former officer in charge of the Penal Farm, who appeared before the House Quad Committee. Yan man talaga po yung naging testimonya ni Colonel Padilla sa Quadcom hearing po. Kinote man lang ni Montulfo, hindi man niya sinabi na may personal knowledge din siya. Kasi nga po itong si Digong, unang-una barkada niya si Digong, kaya nga po na-appoint siya as special envoy sa China. Ngayon, inilaglag yung kanyang kaibigan. So sabi dito, Padilla stated that Garma pressured him to carry out the killings, citing her close relationship with Duterte. However, Padilla refrained from disclosing Garma's ties to Duterte during the hearing, instead requesting as an executive session. The murders involving convicts Chu Kintong, Lang Yan, and Wong Mengpin were allegedly staged to look like the result of a drug deal gone wrong inside the maximum security compound. Padilla, under supposed pressure, complied with Garma's orders despite their equal ranks at the time. Ngayon, ini-establish ng Quad Committee yung kung gaano ka-close itong si Garma kay Digong. Ngayon, sige po ang deny ni Garma na close sila. Sabi ng mga congressmen, paano anyang di ka-close? Na after na ikaw ay mag-retire as CIDG officer, na-appoint ka agad anya sa Joyce position as general manager ng PCSO. Iwas posoy po sa pagsagot si Garma. Maybe anya. Ngayon, hindi na nakatiis si Montulfo at jowaan niya yung dalawa. Hindi po. Kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi, ang dalawa ay magsyuta. Isang araw, nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon. Nang pumunta si Garma sa restaurant, sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nalata ko na syuta niya si Garma. Sabi ko sa kanya, "Bay, alam kong girlfriend mo yan, pero pangit man siya." Natawa lang si Digong. Anya, masarap kasing makipag-niig sa naka-uniforming babae. Sa salitang Bisaya niya sinabi sa akin, inilaglag mga kababayan ni Montulfo si Digong. Sa bagay, tanggap na rin mga kababayan ang kanyang pamilya.
ang mga gawain po ni Digong, pinagmalaki nga niya na dalawa yung kanyang asawa. Di ba? O ngayon, hindi lang pala si Anilet, may isang police colonel pa pala. At itong si Garma po, nahayag doon sa Quad Committee hearing na isa doon sa mga naging resource speaker. Nakalimutan ko yung pangalan. Karelasyon din, mga kababayan pala. Isa sa mga kasabwat doon sa pagpatay. Karelasyon din, mga kababayan pala, ni Garma. Yun sa pagtatanong po niya, pagtatanong ni Congressman Abante. Ngayon, depensa ni Garma, hiwalay na din niya yun. Yun ang sabi po. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang taga Makati pala to. Ay, sorry. Baka magalit yung hindi man lahat ng mga hindi man ganyan. Baka magalit po si Mayor Binay. Ibig kong sabihin, Makati. Di ba? O ngayon, dito tayo mga kababayan sa investigasyon kanina kay Alice Goaping. Na ang sabi, may tumulong na mga opisyal sa pagtakas nito. At ang sabi, isa sa mga opisyal, dating PNP chief, biglang nag-react po si Bato. Siyempre, nandun siya. Bato clears name after claims that ex-PNP chief helped Alice Go flee Philippines. Yung testimonya po galing kay Alice Go. Si Alice Go po, hindi man nagsasabi ng totoo. Ang tinanong niya si Alice Go, siyempre magdi-deny yun, mga kababayan, lalo't nandyan siya. Hindi man kasi po pinangalanan kung sino yung dating PNP chief na sabi tumanggap ng pera. Ito po yung balita ng Daily Guardian. Senator Ronald Bato de la Rosa asked suspended Bamban Mayor Alice Go to name the alleged former head of the Philippine National Police that supposedly helped her escape the country in exchange for money. During the Senate hearing on Go's alleged ties to Philippine offshore gaming operators or POGOs, PAGCOR Senior Vice President for Security and Monitoring Cluster Raul Villanueva said there were whispers of a payola from Go. Villanueva made the revelation when Senator Risa Hontiveros asked whether there were high-ranking officials who helped Go escape in July. Sabi ni Villanueva, may na-mention niya, dating PNP chief daw. Pero anya, this information was still being verified. Ngayon, nang madinig po ni Senator Bato, biglang nag-react mga kababayan. Sabi ni Senator Bato kay Go, pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I am concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mirong lalabas na script dyan na si Bato ay tumanggap ng pera galing sa iyo. Ngayon, sabi ni Alice Go, wala pong ganon pong nangyayari. Sabi ni Bato, kahit selfie, may selfie ka ba sa akin? Wala po. Nakita ko po kayo in person nung nandito na po sa Senate. Biglang naging defensive agad po si Bato. May kasabihan po dito sa amin. Pag may lugad, minakirad. Ang kabayo raw, mga kababayan, pag may sugat, nagre-react. Minakirad. Itong si Alice Go, napakasinungaling. Malamang, hindi man totoo yung sagot sa kanya ni Bato. Di ba? Lalot yung nagtatanong mga kababayan, si Bato, na dating PNP chief. So ito mga kababayan,
Yung parte ng Senate investigation kanina? High BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping. Ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Madam Chair, dun sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po mabavalidate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigan nyo na noon. As the soonest, Madam Chair. But when is the soonest, sir? If we have a validated information, Madam Chair, we will send. Within several days? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madam Chair. How many days po? 3 days? 1 week? Sorry, Madam Chair, but I cannot commit. I can only commit if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within a few days? We will try, Madam Chair. Try your best. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapani-paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm-hmm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa PI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming nakukuha, Your Honor. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas
All the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yun, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization? Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. So, then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes, sir. Pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really, I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, thank you, General, but PNP has to come back with more than that sa committee ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang, General Villanueva, you mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am, kung anong pinrovide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin, sir, within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am. I understand, General, pero just to be clear, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am, yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na bine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng 1 milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga anggulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol pati sa isang dating chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin, but at this moment we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting. Since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Last on the list for today, dapat sana si Senator De La Rosa, unless gusto rin ninyong sa susunod na hearing na. But ngayon, short. All right. You have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Alice, si
Wesley Go is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama I'm not sila. asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po, I refuse to answer po. Hindi ka komportable? Hindi pa ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Haharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China? Were you entertaining the thought of Wala going po. to China? China, wala po. So, kung At saka Senator Indonesia, De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, buhaping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka sigurado, Senator De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against Pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay involved po, sana po, hindi naman po, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit think, nga. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman.
Okay. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information. Alice Go. Marami akong question ni Madam Chair, pero baka... Madam Chair, salamat. Thank you. Nagpasiguro po si Bato. Pero yung sinabi ni Alice Go, makaduda man yun kasi hindi man po nagsasabi ng totoo. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yun man talaga po. Hindi ka panipaniwala yung pag-deny. Anyway, hindi pa ma-verified po kung sino talaga yung former PNP chief na sabi tumanggap ng suhol. At ang sabi, naka-payroll. Hindi lang tumanggap ng suhol, naka-payroll pa. Mas malala. Abangan na lang natin po ang mga susunod na kabanata. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.